Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Walang imik si Kiana habang papunta sila ni Ursil sa kanilang opisina. Siniko siya nito ng mahina. Hoy, okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Papiloso pong sabi niya. Pinuksan niya ang pinto ng opisina. Naroon na ang ibang mga kasamahan nila. Nagbatian ng good morning ang mga ito. Dumiretso siya sa workstation niya. Hindi naningid sa kanya ang paglilingunan ng mga katrabaho niya at ang pagsanyas ng mga ito kay Ursil. Wari nagtanong ang mga ito pero hindi sumagot ang huli. Sa halip ay tumango lamang si Ursil. Pinagdikit ang dalawang hituturo saka muling pinaglayo bago siya ininuso. Pwede ba? Huwag niyo kong pagchismisan, sabi niya. Maliit lang ang opisina nila at iilan lamang sila nagtatrabaho roon kaya magkakakilala na silang lahat. Halos alam na nila ang istorya ng bawat isa. Coffee, my dear? Nakangiting inilapag ng sekretarya nilang si Bernie sa harap niya ang isang tasa ng umuusok na kape. Inumin mo yan habang mainit pa. Saka, wala ng araw dito sa loob kaya hubarin mo na yung sunglasses mo. Hinawakan niya ang rim ng salamin niya, hindi para tanggalin iyon, kundi para pigilan itong hubarin iyon sa kanya. Fine, wika nitong tinalikuran na siya. Ayaw niya makita ng mga katrabaho niya ang pamumugto ng kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Kung hindi lang niya mahal ang kanyang trabaho, ay hindi siya papasok. Pero kailanman ay hindi niya idinamay ang trabaho sa mga personal na problema niya, kaya kahit walang tulog ay pumapasok siya. Lulunurin na lang niya ang sarili sa trabaho para makalimutan ang sakit na nararamdaman niya. Pinuksan niya ang kanyang computer at nagsimula magtrabaho. Maya-maya lang ay napadako ang mga mata niya sa mga litrato nakadikit sa cubicle niya. Marami siyang dekorasyon doon at ang pinakatampok ay ang malaking heart design na may larawan nila ni Peter. Ang sweet-sweet pa nila sa larawang iyon. Nakagat niya ang ibabang labi at pinigil ang sariling umiyak. Bakit bang malas niya sa pag-ibig? Lagi na lang siyang nasasawi. Ano bang problema sa kanya? Marami naman ang nagsasabi na sa kanya ng mga katangi ang hinahanap ng isang lalaki. Maganda, matalino, mabait, mapagbigay at mapagmahal daw siya. Pero bakit sa huli ay lagi siya sinasaktan ng mga lalaking minamahal niya? Si Peter pinakamatagal na nakarelasyon niya, kaya inisip niya itong lalaki inilaan para sa kanya. Ang buong akala niya ay wala silang problema dahil bihira lang sila magkatampuhan nito. Pero nagkamali siya. Sa huli ay iniwan din siya nito. Sa lahat ng mga lalaki na iwan sa kanya ay dito siya pinakanasaktan. Tatanggalin na sana niya ang mga litrato nila pero hindi niya itinuloy. Umaasa pa rin siya. Baka kailangan lang nito ng space at may isip din itong balikan siya. Ipinagpatuloy na lang niya ang tahimik na pagtatrabaho. Naulinigan pa niya ang mahina pag-uusap ng mga katrabaho niya. Kailan pa? Tanong ni Mirna kay Ursil. Kagabi lang, sagot ng best friend niya. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya tinitignan siya ni Mirna at saka ito umiling. Hay, paano ba to? Paano ko sasabihin sa kanya na makakasama niya si Kai sa paghandle sa bagong project natin sa Velasquez? Tapos na negosasyon doon ni na Andy. Si Andy ang tumatayo negosyador ng architectural firm nila. Maliit man ang kanilang firm, ay malalaking projects naman na hinahawakan nila. Kaya sa 3 taong pag-ooperate niyon, ay masasabing established na iyon. Magaling mga arkitekto at mga taong bumubuo sa EML. Marami rin silang business partner sa linya ng construction. Tignan mo nga, nagmumukmuk na naman, sabi ni Mirna. Ayoko na lang magsalita, wika ni Ursil. Hindi pa rin ako makapaniwala sa kinahatnan ng relasyon nila ni Peter. Dahil mas matino naman ang lalaking iyon kumpara sa mga lalaki nagdaan sa buhay niya. Matindi kasi magmahal si Kiana, hindi maghinay-hinay. Pero tanga rin ang mga lalaki na nakit sa kanya. Bukod sa matalino, ay magaling siyang arkitekto.
Alam natin lahat yun dahil isa siya sa mga bumuo ng EML, M for Martinez, Kiana Martinez. Galing din naman siya sa matinong pamilya, mabait, sobrang maalalahanin at higit sa lahat maganda. Ano pang hihilingin ng mga lalaki sa kanya? Tumunog ang telepono sa mesa ni Bernie. Sinagot nito iyon. Okay Andy, sasabihin ko. Pagkakababa nito sa otipido ay nilingon nito si Myrna. May meeting bukas sa 10:00 na umaga with the president of Velasquez Group of Companies. Pagkatapos ay tinignan nito si Ursil. Alam na ba niya? I'll tell her, sabi nito. Maghapong matamlay si Kiana. Dumating ang isa sa mga arkitekto nila na si Kai. Madalas sila magkasama nito sa mga projects. Kinulit siya nito pero hindi ito umubra. Na mag-uwian ay sumabay ito sa kanila ni Ursil sa paglabas. You know what? Iinom na lang natin yan. Suwestyon nito habang papunta sila sa car park. Minsan lang naman to, kaya sumama ka na sa amin. No, mabilis sabi ni Ursil. Tinignan pa nito na makahulugan si Kai. Nag-isip siya. Tutal, wala rin naman siyang gagawin sa condominium unit niya kundi magmukmok. Mabuti na kahit sandali ay makalimutan niya kanyang problema. Napapayag siya ni Kai. Wala na nagawa si Ursil. Nagtungo sila sa isang bar sa Makati. Hindi siya sanay uminom kaya nalasing siya. Hindi rin siya nagawang pigilan ng mga kasama niya. Sinabi na kasi wag mong yayain si Kiana. Look at her. Naninising sabi ni Ursil kay Kai. Nagkamot ng ulo si Kai. Shh! Ursil, quiet. Huwag mong pagalitan si Kai. Nagmamalasakit lang siya. Wika niya. Inalalayan siya ng mga ito dahil hindi siya makatayo ng diretsyo. Bumalik pa tayo. Gusto ko pang kumanta. She laughed helplessly. Lasing ka na. Let's go home. Matigas sabi ni Ursil. No! Hindi na niya kayang sariling timbang kaya muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at nasalo siya ng mga ito. Let's go back. Gusto kong makalimot. Before she knew it, she was already crying. Bakit ba iniiwan nila ako ha? Ano bang mali sa akin? Nothing is wrong with you. Ihahatid ka na namin, sabi ni Ursil. Mabigat ang ulo ni Kiana. Pagising niya kinabukasan. Ilang sandali lumipas bago niya naalala lumabas nga pala sila ni na Ursil at Kai na nagdaang gabi at pumunta sa isang bar. Pumikit ulit siya. Parang binibiyak ang ulo niya sa matinding hangover. Pilit na iniignora niya ang sakit. Bigla niyang naalala ang tungkol sa meeting niya. Napatingin siya sa orasan. Oh God, I'm gonna be late. Tumayo siya mula sa kama at pumasok sa banyo. Pagkatapos sa mabilisang pagligo, ay nagbihis siya at nilisan ang condominium niya. Malapit lamang iyon sa architectural firm nila pero hindi roon gagawin ang meeting kundi sa mismong opisina ng kliyente nila sa Ortigas. Rush hour na kaya malamang na maipit siya sa traffic. Sunod-sunod ang text message na natanggap niya. Hindi niya gawain gumamit ng cellphone habang nagmamaneho pero sa pagkakataong iyon ay hindi niya naiwasan. May message sa kanya sina Andy, Myrna, Kai at Ursil pero hindi niya sinagot isa man sa mga ito dahil ang inuna niyang hanapin ay address ng kumpanyang pupuntahan niya. Got it! Eyes on the road, Kiana. Ani niya sa sarili. Masakit pa rin ang kanyang ulo. Binagtas niya ang kahabaan ng EDSA. Naipit siya sa traffic at 15 minutos na lang ang natitira para makahabol siya sa meeting. Tinawagan siya ni Andy. Malapit na ako, wika niya. Natanaw na niya ang mataas na building na pakay niya. Naghanap siya ng parking space pero mukhang sa basement parking lang siya pwede mag-park. Iminaniobra lang niya ang kanyang sasakyan sa kanan papasok sa entrance ng basement parking. Oh great, she muttered to herself. Puno namang sasakyan ng parking lot. Inilibot niya ang kanyang paningin at wala siya makita available space. Mag-aalas 10 na at kanina pa nagsimula ang office hour kaya puno na ang parking area. What a day, Kiana! Tinawagan ni Aidan si Ramil sa cellphone at sinabing malapit na siya. He looked at his wristwatch. 5 minuto na lang bago mag-alas 10. Malalate na talaga siya. He hoped they wouldn't mind waiting. Iniliko niya ang sasakyan papasok sa basement parking. Ang meeting pa rin ang laman ng kanyang isip. Sana ay tuloy-tuloy na maging maayos ang lahat. Biglang nagring ang kanyang cellphone na nasa dashboard. Inabot niya iyon pero bigla iyon huminto sa pagtunog. He put it inside his pocket while heading for his spot at the basement parking. Nagring ulit yun.
He muttered a silent curse. Dinukot niya iyon sa kanyang bulsa at tinignan kung sinong tumatawag. Nagmenor siya, pero dahil hindi siya nakatingin sa unahan, kaya hindi agad niya nakita na babangga na siya sa isang sasakyan. Tinakpan niya ng mariin ang silinyador, pero huli na, nabangga na niya ang kotse sa unahan. "Oh damn!" Pagmumura niya. Napasigaw si Kiana na may bumanggang sasakyan sa likuran ng pulang kotse niya. Tutop ang dibdib na lumingon siya. Bulag bang sa ulong driver ng kotseng iyon? Hindi ba nito nakita ang taillight ng kotse niya? Mabilis sa bumaba siya ng kanyang kotse at kinatok ang bintana ng sasakyang bumundos sa kanya. Bumaba ang bintana niyon at talantad sa kanyang driver. Naumid siya. Hindi man niya nakita mga mata ng lalaki dahil nakasuot ito ng dark sunglasses, batid niya magandang lalaki ito. Parang pamilyar ito sa kanya. Para nakita na niya ito, pero agad din niya kinalimutan ang naturang posibilidad. Naghubad ito ng sunglasses at tinitigan din siya. Tama bang nakita niya? O namalikmata lang siya? Rumistro sa kanya mukha nito ng sandaling rekognisyon. "I'm terribly sorry." Hingin pa umanhin ito. Saka naglabas ng calling card. "Here's my card. Give me a call kung ano man ang damage ng kotse mo at babayaran ko." Nagmamadali lang kasi ako. Wala pa rin siya mahagilap na salita. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa ulo niya. "Can you move your car to the side so that I can park my car?" Noon lang niya napansin ang bagong-bagong Porsche nito. Napatingin sa kanyang kotse. May nakita siyang kaunting yupi roon. Ibinalik niya ang tingin sa lalaki na hindi niya nagustuhan ng tono. "Ah, ganon?" Hinablot niya ang calling card. "Sige, hintayin mo ang tawag ko." Luminga siya at nakita isang parking slot na natanaw na niya bago pa man siya bungguin ito. Siguro ay doon din ito pupunta. Tumalikod na siya at sumakay ulit sa kanyang kotse. Nagpark siya sa nag-iisang available slot. Pagkatapos ay taas noong bumaba ulit siya ng sasakyan. Eksakto namang huminto ang Porsche at bumaba roon ang lalaki. Nilagpasan niya ito bago pa man ito makapagsalita. "Hey miss!" Pahabol na tawag nito. Hindi niya ito pinansin. Lalo siya nagmadaling lumakad. Humahangos na pumasok si Kiana sa conference room na itinuro sa kanya na napagtanungan niyang reception officer. Sinalubog siya ni Kai. "Akala ko ay hindi ka na makakaabot. Mabuti na lang at wala parang iyong presidente kaya hindi pa kami nagsisimula." Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Kanina pa siya nag-aalala. Ayaw niya magkaroon ng bad impression sa kanilang kliyente, lalo na at sila ni Kai ang hawak sa bagong project na iyon. Nakaupo na silang lahat sa conference room nang pumasok doon si Ramil. "I'm sorry to keep you waiting. Mr. Velasquez has just arrived. We'll start in a moment." Nakangiting wika nito. Kasama niya roon sina Kai at Andy at isang representante ng Velasquez Group of Companies. May ilang mga bagay silang kailangang i-finalize bago nila simulan ang project. Abala siya sa pagtitingin sa portfolio nang maramdaman niya may pumasok sa conference room. Nagtaas siya ng tingin at nakita niya si Ramil na may katabing isang lalaki. Bigla nalaki ang mga mata niya. Nagsitayuan ang mga kasama niya at isa-isang binati ang lalaki. Pero siya ay nanatili nakaupo at nakayuko. Would he recognize her? Inayos niya ang kanyang bangs at papapakasakaling kahit kaunti ay magibang itsura niya. Pumikit siya ng mariin. Of all people, bakit siya pang kailangan maging presidente? Forgive me for being late. Kapag kuwan ay wika nito. Puno ng sasakyan ang parking area kaya kahit na reserved slot ko ay may kumuha. Parinig nito sa kanya. Wala ba nakalagay na sign? Tanong ni Ramil. Meron, sagot ni Mr. Velasquez. Baka hindi marunong bumasa. Biro pa ni Ramil. Sandali nagtawanan ang mga ito. Hindi naman siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Hiyang-hiya siya. Shall we start? Nag-angat siya ng tingin. His eyes passed each of them until it stopped at her direction. She saw recognition dawned on his face. Agad siya nagbaba ng tingin. Hiling na lang niya matapos agad ang meeting. Isa-isa silang ipinakilala ni Andy. Mr. Velasquez, these are the architect Ray Reyes and architect Kiana Martinez. Sila ang hahawak sa project. Hindi na siya nakaiwas. Napilitan siyang tingnan at nginitian ng pilit si Mr. Velasquez. Ano kaya naglalaro sa isip nito? Ngumiti ito. Napaka-plain ng ngiting iyon pero sa kanya ay para may ibang kahulugan iyon. Or was she just being paranoid? Gusto ko matapos ang remodeling ng mga villa within 4 months or mas maaga pa. Motoridad na sabi niya. We will do our best, Mr. Velasquez, sabi ni Kai.
It's a 50-year-old Spanish villa. I want to preserve some of its part, but I want some changes too. As you all know, we will be converting it to a resort. The meeting went on and Kiana felt she was not there. Nagsusulat siya pero lumilipad ang isip niya. 2 beses lamang yata siya nagsalita. Hindi sinasadya na patitig siya kay Mr. Velasquez. Nasa harap nito ang dark sunglasses sa suot nito kanina. Siniko siya ng mahina ni Kai. His eyes were warning her. Nang tila matauhan siya, isakala niya nakitang sa kanya nakatingin ang lahat. Hindi niya alam ang sasabihin. What was the question anyway? She looked at Kai for help. He mouthed the word inspection. On your signal, Mr. Velasquez, i-request lamang namin magkaroon kami ng ocular inspection bago namin simulan ng plano. Sagot nito para sa kanya. Maybe we can visit the site this week, sabi niya para makabawi. Get a grip, sita niya sa sarili. What's with him? Ano ngayon kung na-witness niya ang vulnerable moments ko? Wala siyang pakialam. It's almost the end of the week, sabi ni Mr. Velasquez. Basta sa tono nito ay parang sinasabi nitong stupid idea ang sinabi niya. Next week would be fine, let's say. Tili nag-isip ito. Monday? It's fine with me. Alright, we could move on to other things. They continued the meeting. Pagkatapos niyon ay parang lalong sumakit ang ulo niya. Nauna na lumabas ng conference room sino Mr. Velasquez at Ramil at sumabay sa kanya si Andy. Ano nangyari sa'yo kanina? Tanong nito. I'm sorry. Hinilot-hilot niya kanyang sentido. Masakit kasi ang ulo ko. It's my fault. Hindi na lang sana kita pinilit na lumabas kagabi. Salo ni Kai. No, it's my fault. Sabi niya rito. Hindi mo naman sinabi magpakalasing ako kagabi. Promise, hindi na ulit ako iinom. Nakakahiya pala ako kapag lasing. I know how you were, Kiana. Ang inaalala ko ay ikaw. Baka hindi mo pa kaya. Thanks, Andy. I'll be fine. Pinilit niyang ngumiti. I'll see you at the office. Paglabas nila ng elevator sa basement parking ay nagkanya-kanya na sila. Lumakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Kinapa niya ang calling card na nasa bulsa ng pantalon niya. Hindi niya nagawang tignan iyon na kunin niya sa bumangga sa kanya. Sana ay hindi siya yon, aniya. Pilit pa rin siyang umasa na sana ay hindi si Mr. Velasquez na nabangga sa kanya kahit napatunay na niya iyon sa meeting. Pumikit siya at itinaas ang calling card. Saka siya dahan-dahang dumilat at binasa ang pangalan na kasulat sa card. Aidan Velasquez, President, Velasquez Group of Companies. Oh no, siya nga, bulalas niya. Parang lalong sumakit ang ulo niya. Napabilis ang paghakbang niya patungo sa kanyang sasakyan. Nahihilamos niya ang kamay sa kanyang muka pagkakita sa sign na nagsasabi na ka-reserve ang slot na iyon para sa presidente ng kumpanya. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa kahihiyan. Hinanap niya ang Porsche at nakita na kapark iyon ng alanganin sa isang sulok. Napangiwi siya. Inagawan niya ng parking lot ng presidente. Paano pa siya makakaharap dito kapag nagkatrabaho na niya ito? Palpak mga ka-felisidad ang diskarte ng ating bida. Paano na iyan? Si Aidan Velasquez ang presidente ng bago nilang project. Mukhang kaabang-abang ang susunod. Kaya naman, abangan!